Nagsimula ang kwento sa pagpapakilala sa pangunahing tauhan na tinatawag na MoFun, isang mag-aaral sa ikatlong taon sa junior high school. Kinakabahan siya sa pagsusulit na kailangang kalahokan niya, at hindi ito dahil sa kapos siya sa klase kundi dahil ang paksa ay tungkol sa mahika sa akademyang ito. Ang pangarap ng lahat ng mga mag-aaral ng ikatlong grado ay makapasok sa inaasam-asam na paaralan ng mahika, kinakailangan nilang pumasa sa isang mahirap na pagsusulit. Si Mofan ay walang sapat na oras para mag-aral dahil 3 buwan na ang nakakaraan, natagpuan siyang natutulog sa bundok at sinalubong siya ng isang misteryosong matanda na nagbigay sa kanya ng kwintas. Dahil dito, palagi siyang inaasar ng kanyang mga kaklase at iniinsulto dahil itinuturing siyang pinakamalamang na hindi makapasa at ikinahihiya siya dahil itinuturing siyang pinakasama sa klase. Nakikilala natin si Mubay, isang lalaking kaibang-iba kay Mofan at pinakasikat sa kanyang klase, kilala rin sa pagsasanay sa ice magic. Matapos ang paaralan, naghihintay ang kanyang ama sa labas at bagaman laging mapagkumbaba ang kanyang ama at ginagawa ang lahat para sa kapakanan ng kanyang anak, nag-aalala pa rin siya sa hinaharap ng kanyang anak dahil mababa ang kanyang mga marka at kulang sa puntos para makapasok sa paaralan ng mahika. Pinapangako ng ama kay Mofan na gagawin niya ang lahat para makapasok, ngunit sa halip na magtuos, ibinabalita ng ama kay Mofan na mayroon siyang trabahong delivery driver na maaari niyang gawin kaysa sa mahika. Ngunit nanunumpa si Mofan sa kanyang ama at pangako na mag-aaral siya ng mas marami para makapasok sa paaralan. Ang ama ay nagpapanggap na walang alintana at nagsasabi na gagawin niya ang lahat para tiyakin na makapasok si Mofan sa paaralan ng mahika. Samantalang naglalakad papunta sa bahay kasama ang kanyang kaibigan, nakita ni Mofan ang kanyang ama na nakikipag-usap sa kanyang amo na siyang leader ng pamilyang Mo, ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihan. Ang pamilyang Mo ay may pang-aapi na ipinapakita lalo na sa pamilya ni Mofan, ipinakita na kilala na nila ang pamilyang Mo, at noong mas bata si Mofan, nakakasama niya ang anak ng pamilya Mo. Ngunit isang araw, gustong umalis ng anak ng Mo family dahil hindi siya sang-ayon sa kanilang mga gawain. Natuklasan sila ng kanyang boss at ipinarusahan ang ama ni Mofan. Sa kasalukuyan, inaalok ng boss na tulungan ang hinaharap ng anak niya sa palitan ng kanilang bahay at mortgage. Sumasang-ayon ng ama sa kondisyon na ibigay ang kanilang tahanan para magkaroon ng pag-asa si Mofan na maging salamangkero. Ngunit hindi ito sinabi ni Mofan sa kanyang anak, at sinabi na lang niya na uupahan na lang ng iba ang kanilang bahay pagpasok ni Mofan sa akademya ng mahika. Alam ni Mofan ang tunay na katotohanan. Sa kasiyahan ni Mofan na makapasok sa paaralan ng mahika, hindi nabanggit ng kanyang ama na ibinente na nila ang kanilang bahay. Sa halip, sinabi niya kay Mofan na uupahan na lang ito. Sa sumunod na araw, nagsimula ang unang araw ng paaralan ng mahika kung saan kinakailangang gisingin ng bawat estudyante ang kanilang elemental powers. Pinag-uusapan ng ilang estudyante ang mga elemental powers na kanilang natamo, at nabanggit na ang kidlat at apoy ay ang pinakaratrat na mga kapangyarihan. Ibinibigay ng guro ang mga badge na magpapakita ng kanilang elemental powers pagkatapos ng awakening process. Inaasar si Mofan ng kanyang mga kaklase dahil siya lang ang estudyante na hindi pumasa sa pagsusulit, at sinasabi sa kanya na huwag siyang magulat kung hindi siya majay gising. Inuutusan ng bawat estudyante na ilagay ang kanilang kamay sa bato upang malaman ang kanilang elemental power. Si Mubay ang unang gumamit ng bato at binigyan siya ng kapangyarihan ng yelo, gaya ng kanyang pamilya. Pagkatapos ng iba't ibang mga estudyante, tinawag ang pangalan ni Mofan at nagsimula ang tawanan ng mga kaklase. Siya raw ay bibigyan ng pinakamasamang kapangyarihan dahil sa kanyang pagkabagsak sa pagsusulit. Ngunit tumakbo si Mofan at tumayo sa harap ng klase, at inilagay ang kanyang kamay sa bato. Dahil wala siyang kaalaman kung paano gamitin ang bato, tinutulungan siya ng guro. Matapos ng ilang sandali, wala pa ring nangyayari. Nakakalimutan ng buong klase ng may kaganapan sa kabilang silid. Ang isang estudyante ay nakakuha ng kulay lila na kapangyarihan, ang kidlat, ang itinuturing na pinakamahalagang kapangyarihan kasama ang apoy. Habang iniwan ng mga estudyante ang silid, nagbukas ang mga mata ni Mofan at nagliwanag ang bato ng kulay lila at pula, nagpapakita na nakakuha siya hindi lamang ng apoy kundi pati na rin ng kidlat na hindi pa nararanasan noon. Ipinapahayag ng guro ang kanyang pagbati at nagugulat ang ibang estudyante dahil inaakala nilang makakakuha si Mofan ng isa sa pinakamalakas na elemento. 2 buwan ang lumipas, ipinaalam ng guro sa lahat ng estudyante na mayroong 7 bituin na lilito pagkatapos ng kanilang paggising, at kinakailangan nilang matutunan kung paano kontrolin ang mga bituin sa pamamagitan ng pagsanay upang magkaroon sila ng buong kapangyarihan. Hiniling ng guro kay Mubay na ipakita kung paano ito gawin dahil may 5 bituin na siyang natamo, ito ang pinakamataas na antas sa klase.
Ngunit si Mofan ay mayroon lamang isang bituin kaya't pinagtawanan siya ng kanyang mga kaklase at inaakala nilang walang progreso ang nagaganap sa kanyang elemento. Sinasabi nilang siya'y kahihiyan square klase, ngunit ang dahilan kung bakit may isang bituin lamang sa kanyang badge ay dahil ito lamang ay kumakatawan sa kanyang elementong apoy. Sa isang pagkakataon, nadatnan ni Mofan ang kanyang kapatid sa parke, na hindi makalakad ng maayos maliban na lang kung siya'y gumagamit ng wheelchair. Napansin ni Mofan na kinuha ng mga masasamang tao ang wheelchair ng kanyang kapatid. Nang lumapit siya sa mga masasamang tao at hiningi ang wheelchair, ito'y tinakot at sinabihan na umalis na o gagawing kapansanan siya tulad ng kanyang kapatid. Galit na galit si Mofan at sa sandaling ito'y ginamit niya ang mga bituin upang buksan ang kanyang buong kapangyarihan. Nagtagumpay siya na bumuo ng landas ng bituin, nag-activate ng ikapitong bituin, at ginamit ang kakayahang kidlat upang atakihin ang mga masasamang tao, na nagmamakaawa at tumakbo sa takot. Si Mubay naman ay bumisita sa pinuno ng pamilya at nag-usap sila tungkol sa kanyang 5 bituin. Ang pinuno ay ipinagmamalaki si Mubay sa kanyang narating at tinanong siya tungkol kay Mofan, na ani ay isang bituin lamang. Sinabi ng pinuno kay Mubay na kailangan nilang hanapin ang paraan upang palayasin si Mofan sa klase at gawing ibagsak sa susunod na pagsusulit. Sa susunod na araw, tinanong ni Mubay si Mofan kung paano niya planuhing palayasin si Mofan sa paaralan, at ang sagot niya'y gagamitin niya ang maliit na bato na kilala bilang Magic Stone na maaaring umabsorb ng enerhiya. Gamitin ito upang siguruhing mas lalong bumaba ang grado ni Mofan sa kanyang susunod na pagsusulit. Ngunit maaaring hindi maging maganda ang resulta ng kanilang plano dahil nagtetrain si Mofan sa kanyang apoy na kapangyarihan at may kakayahang gumamit ng 5 bituin. Gayunpaman, sinabi niya na hindi pa sapat ito at masyadong mababa ang kanyang enerhiya sa apoy, kaya't nagtuon siya ng higit pa upang patunayan sa pamilya Move na karapat-dapat siyang maging mago at nararapat siyang nasa paaralan ng mahika. Dumating ang araw ng pagsusulit, at ipinaliwanag ng guro na magkakaroon sila ng pagsusulit. Gamitin ang isang crystal ball na maaaring matukoy ang antas ng kanilang kapangyarihan. Ang pinakamahusay na mag-aaral sa paaralan na si Muning Zo ay napili na magpakita ng halimbawa sa pagsusulit bago ang iba pang mag-aaral. Ginamit niya ang kristal at ipinakita ang kanyang kapangyarihan sa yelo, na nagulat ang ibang mag-aaral. Nagtuloy-tuloy ang pagsubok ng kapangyarihan ng mga mag-aaral, at sa huli, nang magkaroon ng pagkakataon si Mubay, nakamit niya ang grado na S, na ang mataas na grado sa pagsusulit. Ipinatawag si Mofan upang subukan ang kanyang kapangyarihan, at sa kanyang pangalan na tawagin, iniutos ng pinuno na ilagay ang Magic Stone sa ilalim ng Crystal Ball upang umabsorb ng totoo niyang kapangyarihan, na nagresulta sa kanyang pagkakakuha ng grado na B lamang. Nagduda si Mofan at parang may mali, sapagkat siguradong mas mataas ang kanyang kapangyarihan kaysa dito. Ginamit ni Mofan ang bola muli, at sa pangalawang pagkakataon, nasira niya ang bato. Nang makita ng kanyang bagong guro ang pangalawang subok ni Mofan, napansin niyang may mali sa kristal at sinabi na ito ay marahil ay sira. Binago ito, at sa pagbabago ng bola, nakita na ang totoong kapangyarihan ni Mofan, at binigyan siya ng grado na S, na ikinaproud ng kanyang mga kaklase. Dito'y namangha ang iba dahil nakita nila ang tunay na kapangyarihan ni Mofan sa elementong apoy, at siya'y itinuring na pinakamalakas sa kanilang klase. Pagkatapos nito, inialok sa kanya ni Mujiwo, ang leader ng pamilya Move, ang isang singsing bilang simbolo ng kanyang paghanga at iniimbitahan si Mofan na makipagtulungan sa kanila at maging kinatawan ng pamilya Move. Ngunit tinanggihan ito ni Mofan at sinabi niya na ang pamilya ay mga hindi marangal na taong nag-aastang hari na nagpapahiya sa ibang tao, tulad ng ginawa nila sa kanyang ama. Inutusan siya ng guro na kalmayan ang sarili at humingi ng paumanhin kay Mujuno, ngunit tumanggi si Mofan at ibinunyag ang mga ginawa ng pamilya Move sa kanila 3 taon na ang nakararaan. Sinabi ng pamilya Move sa guro na dapat siyang palayasin dahil sa kanyang kawalang galang, ngunit sinabi ng guro na hindi siya maaaring palayasin dahil lamang sa isang argumento maliban na lang kung umabot ito sa masamang punto. Tinanggap ni Mubay ang hamon ni Mofan ng isang duel, ngunit ito ay mangyayari lamang pagkalipas ng 2 taon sapagkat hindi pa sila sapat na matanda para rito at hindi papayag ang paaralan. 2 taon pagkatapos, nagsimula ang bagong semester at binati sila ng propesor sa elite class para sa mga nangunguna sa paaralan, kung saan tatanggapin ng mga mag-aaral ang mga piling relic na kilala bilang Magic X na magdadala ng malaking pag-unlad sa kanilang pagsasanay. Ang 4 na nangungunang mag-aaral sa klase ay magkakaroon ng 1 buwan para gamitin ang ek, ngunit sinabi sa guro kay Mofan na dahil sa away nila ng pamilya Move, makakagamit lamang siya ng ek ng 10 araw.
Sinabi niya kay Mofa na ang kwintas na ito ay isang uri ng growth type ek na umaabsorb ng lahat ng uri ng kaluluwa at espiritu at patuloy na lumalago ng kakayahan, kaya't dapat niyang ingatan ito. Ang mga mag-aaral ay umakyat sa bundok upang makipagkita sa leader ng isang hukbo upang gawin ang ilang basic training, o kalunani iniisip ng mga ito, dahil gusto ng leader ng hukbo na ang mga mag-aaral ay makilahok sa isang ehersisyo na tinatawag na hunting program, kung saan hahabol ang mga mag-aaral ng totoong kalaban at susubukan ang kanilang mga mage skills. Kaya't nag-umpisa ang mga ito sa iba't ibang gawain hanggang sa matagpuan ang isang kuweba. Inutusan sila ng leader ng hukbo na kunin ang isang bracelet na nawawala sa loob ng kuweba, subalit ang totoo, may mga one-eyed wolf sa loob nito. Sinabi ng komandante na one-eyed wolf ang nasa kuweba, ngunit kasinungalingan ito dahil ang lobo ay tinatawag pala na spirit wolf, na sumusunod sa kanilang utos na maging mahinahon sa mga mag-aaral para masubukan ang kanilang mga kakayahan. Lahat sila ay pumasok sa kuweba at napagtagumpayan ang malaking lobo. Ngunit sa gitna ng laban, nagsimula ng sumiklab ang kagitingan ni Mofan. Pinagsama-sama niya ang kanyang mga kakayahan upang mapabagsak ang Spirit Wolf. Pagkatapos patayin ng lobo, nagsimula ang kanyang necklace na umabsorb ng energy, gawing mas malakas si Mofan. Napagtanto ng guro na kayang-kaya ng estudyante na talunin ang wolf, at nagbigay ito sa kanilang lahat ng mataas na marka sa pagsusulit. Subalit, hindi iniintindi ni Mofan ang papuri dahil mas iniisip niya kung paano mailalabas ang kanyang tunay na lakas. Nang magtagumpay siya, napagtanto niyang kailangan niyang palakasin pa ang kanyang mga kapangyarihan. Nagpasya siyang maging isang hunter para palakasin ang kanyang necklace at mapaunlad pa ang kanyang mga kakayahan. Sumali siya sa team ng mga hunter sa lungsod, subalit hindi siya agad tinanggap dahil wala siyang hunter certificate. Sinubukan siyang palayasin, ngunit sa paggamit ng kanyang lightning ability, napabilib niya ang mga leader ng hunters at siya'y tinanggap sa kanilang grupo. Sa paglipas ng panahon, naging mahusay na hunter si Mofan at naging bahagi na ng elite group. Subalit sa isang misyon sa isang paaralan, natuklasan niyang ang kanyang kapatid ay naging biktima ng mga halimaw. Dahil dito, nagtagumpay siyang maligtas ang kanyang kapatid at mapabilang sa elite group ng mga hunters. Nang dumating ang pagkakataon ng laban sa kanya, nagdesisyon ang pamilya mo na ipaglaban si Mofan. Samantalang may isang kaibigan na naghihintay na sila matapos ang klase upang magsanay ng mahika at malaman ang sikreto ng compound. Nakakatagpo sila ng isa pang painting na may isang mata, ngunit ito ay iba, at sinasabi niya rito na ito ang tunay na painting na may isang mata na hinahanap ng mga mangangaso ng lungsod sa buong oras na ito. Sinabi niya sa mga kasama na ibibigay niya ang lokasyon sa natitirang team, ngunit naunahan na ni Zumen ang pagtawag sa pulisya. Narinig ng lobo ang tunog ng telepono at agad silang hinabol ni Mofan. Ginagawa ni Mofan ang lahat ng kanyang makakaya upang alagaan ang halimaw, ngunit kahit matapos ang ilang matindi na mga atake, hindi pa rin niya ito matapos. Dito pumapasok si Kaitang, isang mage na tagalungsod, na dumating upang tulungan si Mofan. Tinuro ni Minju si Mofan kay Kaitang na kasalukuyang nakikipaglaban sa painting na may isang mata. Dumating sila sa oras upang pigilan ang lobo. Naalala ni Kaitang si Mofan mula noong mas bata pa siya at siya ay nakakakita sa kanya sa bintana. Ipinakilala niya si Mofan kay Yuan at ininsalto ang kanilang tiyuhin. Nagulat si Yawang na ngayon lamang niya nakita si Mofan, na siyang makakalaban niya sa duel. Tumawag siya ng mga city hunters at ipinaliwanag na napalambot na nila ang lobo, ngunit kailangan pa nila ng kakayahan ni Mofan sa kidlat upang paralisyahin ito. Dumating si Mofan at nakilala ang iba pang mga manlalakbay na humihingi sa kanya na gamitin ang kanyang kapangyarihan sa kidlat sa lobo. Ngunit pagkatapos gamitin ang kanyang kapangyarihan, ang lobo ay nagiging pula at umuunlad pa hanggang sa maging isang general class, at maging mas malakas pa. Nagsimula silang mag-alanganin, ngunit itinutulak ng kapitan na dapat itong subukan na talunin ito upang iligtas ang mga buhay na nasa panganib. Sumasanib sila at ginagamit ang kanilang mga kapangyarihan, ngunit matibay ang lobo at hindi natitigil sa pagtaas ng kanyang lakas. Sa wakas, nagdesisyon silang magtagpo bilang isang grupo at ginamit ang kanilang mga kapangyarihan ng buong lakas upang kontrolin ang halimaw. Ngunit tila hindi sapat ang kanilang kasanayan, at dito pumapasok ang pinakamalakas na water mage sa Asia na si Mr. Yang. Gumamit si Mr. Yang ng kanyang advanced na elemento ng tubig upang puksain ang halimaw at pinuri si Mofan sa pagiging matapang na makipagsagupa sa painting na may isang mata. Matapos ang laban, inabsorb ni Mofan ang kaluluwa ng lobo at nakakuha ng bagong antas ng kapangyarihan. Sa araw ng kanyang laban kay Yuang, ibinigay sa kanya ng direktor ang kaunting pampalakas loob, ngunit may pangamba rin siya dahil hindi siya ganap na tiwala na mananalo siya.
Nilabas sa kanya ng direktor ang tunay na layunin ng pangyayaring ito, na ang eksklusibong gantimpala para sa nagwagi ay ang pag-access sa Sacred Spring, isang arena kung saan maaaring mapabuti ng mages ang kanilang mga kasanayan sa isang drastikong paraan. Dahil dito, na-realize ni Mofan kung gaano kahusay si Mr. Yang dahil marahil ay pumunta ito sa Sacred Springs upang maabot ang advanced na antas ng mage. Ngayon ay naging interesado si Mofan na manalo sa paligsahan, ngunit waring walang naniniwala sa kanya. Nakausap niya ang kanyang kaibigang kabataan at sinabihan siyang mas mabuti na hindi siya magpakita bukas dahil hindi mag-aatubiling pumatay si Yuang at ayaw niyang makita itong masaktan. Ngunit sinabi ni Mofan sa kanya na dapat si Yuang ang matakot dahil siya ay ganap na handa para bukas. Sinabi niya na naghihintay siya sa araw na iyon para sa kanyang dangal at upang talunin ang pamilyang nag-aalipuste sa kanyang ama ng maraming taon. Dumating ang araw ng duel at lumapit si Mofan sa komperensya kung saan naruroon ang lahat ng pinakamahahalagang tao sa lungsod upang saksihan ang pagdating ni Yuang sa kanyang pagbibinata. Dumating ang lahat ng mga bisita at lumapit si Mofan kay Kaitang na nagsasabing hindi siya dapat naglalakad sa pulang carpet at nagpapanggap na isang VIP guest. Nakalimutan ni Mofan na hindi nila alam na siya ang kanilang kaibigan na si Fan Mo, na bahagi ng City Hunters. Dumating si Mofan ng mag-isa, ngunit dumating ang ilan niyang mga kaibigan, kasama ang kanyang mga kaklase, ang leader ng army mula sa training program, at ang kanyang ama, upang suportahan siya. Bagamat alam ng karamihan sa kanila na hindi siya mananalo, nagtahak ng kamay ang dalawa at nagsimula ang duel. Pinakita nilang pareho ang hindi pangkaraniwang kapangyarihan, ngunit dahil si Yuang ay bahagi ng pamilya ng Move, mayroon siyang napakahusay na kagamitan sa mahika na nagpapabilis sa kanya ng sobra, ginagawa itong mahirap para kay Mofan na makatama. Tinutokso siya ni Yuang at sinasabi na ang kanyang ice power na antas 3 ay masyadong malakas para sa kanyang antas na apoy. Naglabas si Yuang ng isang atake ng Ice Storm kay Mofan, kaya't naalala ni Mofan ang kanyang training mula sa City Hunters kung saan inaabsorb niya ang kaluluwa ng lobo at inaayos ang ikapitong bituin upang ilabas ang kanyang tunay na kakayahan sa apoy. Ginagawa niya itong fireball sa paligid na nagpoprotekta sa kanya mula sa Ice Storm. Pagkatapos, ginamit niya ang Fire Explosion upang pabagsakin si Yuang. Gayunpaman, bumangon si Yuang at sinabi kay Mofan na swerte lamang niyang naunlok niya ang kanyang antas na 3 kakayahan, o hindi kailanman maaaring manalo ang isang basurang tulad niya. Binubunyag niya kung bakit siya ganoon kahusay sa pamamagitan ng paggamit ng isang espesyalisadong body armor, na ikinagulat ng leader ng pamilya ng Move. Kailangang gamitin ang armadong ito laban sa tulad niyang walang kwentang tao. Sinabi ng lahat sa karamihan na hindi patas ang laban dahil sa paggamit ni Yuang ng armor, at kahit ang leader ng army ay nagsabi kay Mofan na itigil ang laban agad-agad. Ngunit sinabi ni Yuang kay Mofan na regalo ng kanyang ama ang armor at ipinahayag kung paano siya ganoon kahusay sa pamamagitan ng paggamit ng isang espesyalisadong body armor, na ikinagulat ng leader ng pamilya ng Move. Kailangang gamitin ang armadong ito laban sa tulad niyang walang kwentang tao. Sinabi ng lahat sa karamihan na hindi patas ang laban dahil sa paggamit ni Yuang ng armor, at kahit ang leader ng army ay nagsabi kay Mofan na itigil ang laban agad-agad. Ngunit hindi nagpapigil si Mofan at naalala ang ginawa ng kanyang ama para sa kanya upang mailagay siya sa paaralan ng mahika. Tinuloy niya ang laban sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang maximum lightning power at ibinunyag para sa unang pagkakataon na siya ay isang double elemental mage. Sa pagkakataong ito, pinagsama-sama niya ang kanyang mga kapangyarihan at nagtagumpay na sirain ang body armor ni Yuang. Ang lahat ay natapos sa isang kamangha-manghang ngunit hindi inaasahang tagumpay mula kay Mofan. Kung gusto ninyo akong mag-review ng ikalawang season, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba at salamat sa panunood. Huwag kalimutan ang mag-like at mag-subscribe kung nais ninyong nasiyahan at buksan ang notification bell para hindi mawala sa iba pang video. Hanggang sa susunod na pagkakataon, ingat kayo.